Wala kang karapatan dito. Ang nakakagulat na pagtaboy ng sarili kong pamilya sa akin, hanggang sa isang sikretong naiwan ng lola ang tuluyang nagpabago sa lahat. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Mara, 24 taong gulang. Lumaki akong tahimik, masipag, at laging handang magsakripisyo para sa pamilya. Pero sa loob ng aming bahay, ako ang paboritong target ng pangungutya, paninisi at pambubuli. Araw-araw, para akong estranghero sa sarili kong tahanan. Bakit ba ang bagal mo? Sigaw ng kuya kong si Adrian, habang ibinabagsak ang plato sa mesa. Wala ka namang naitutulong dito, dagdag pa ng ate kong si Sheila, habang nakataas ang kilay. Masakit man, pinipilit kong ngumiti. Pasensya na, mahina kong sagot. Pero hindi doon natatapos. Kapag may nawawalang gamit, ako ang sinisisi. Kapag may problema sa bahay, ako ang may kasalanan. Kapag may pera na kulang, ako agad ang pinaghihinalaan. Minsan, narinig ko pa ang sarili kong ina na nagsabi sa kapitbahay. Kung hindi lang dahil naaawa ako, matagal ko nang pinaalis si Mara. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Tumakbo ako sa kwarto at tahimik na umiyak. Bakit parang hindi nila ako anak? Bulong ko habang nanginginig. Tanging ang lola ko lang ang mabait sa akin. Mara, sabi niya noon habang hawak ang kamay ko, darating ang araw na malalaman mo ang totoong halaga mo. Hindi ko naintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw si Lola. Kasabay noon, lalo pang lumala ang pagtrato sa akin. Isang gabi, matapos akong mapagbintangang kumuha ng pera na hindi ko naman nakita, nagkaroon ng matinding komprontasyon. Magnanakaw ka, sigaw ni Adrian. Huwag kang magsinungaling, dagdag ni Sheila. Lumayas ka na, sigaw ng nanay ko. Nanlaki ang mga mata ko. Ako. Palalayasin niyo ako. Sabay-sabay nilang sigaw. Parang tumigil ang oras. Nanginginig akong tumayo. Kung iyon ang gusto ninyo, aalis ako. Wala ni isa man sa kanila ang pumigil. Habang dala ko ang isang lumang bag, naramdaman kong para akong itinapon na basura. Sa labas ng bahay, bumuhos ang malakas na ulan. Habang umiiyak ako sa gilid ng kalsada, may tumawag sa akin. Mara! Paglingon ko, nakita ko ang abogado ng yumao kong lola. Matagal kitang hinahanap. Nagulat ako. Bakit? May iniabot siyang sobre. Iniwan ito ng lola mo para sa tamang panahon. Kinabahan ako habang binubuksan ang sobre. Pagkabasa ko, halos mabitawan ko ito. May sulat. At may dokumento. Nakasaad doon na ang maliit na lupang pag-aari ng lola ko, na noon ay walang halaga sa tingin ng lahat, ay nabili ng isang malaking kumpanya para sa isang proyekto. Ang halaga? Mahigit 50 milyong piso. At ang nag-iisang tagapagmana? Ako. Hindi ako makapaniwala. May mali po yata, sabi ko habang nanginginig. Umiling ang abogado. Walang mali. Ikaw ang pinili ng lola mo. Napaupo ako sa bangko. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may isang taong naniwala sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula akong magtayo ng sariling negosyo. Unti-unti, umayos ang buhay ko. Nagkaroon ako ng bahay. Nagkaroon ng mga empleyado. Nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Pagkatapos ay dumating ang araw na hindi ko inaasahan. May kumatok sa opisina ko. Pagbukas ko ng pinto, nanigas ako. Sila. Ang pamilya ko. Mukha silang problemado. Anak, mahina nang sabi ng nanay ko. Hindi niya ako tinawag na anak sa loob ng maraming taon. Ano pong kailangan ninyo? Malamig kong tanong. Nagkatinginan sila. Maraming problema kasi kami sa pera, sabi ni Adrian. Kailangan namin ng tulong, dagdag ni Sheila. Tahimik akong nakatingin. Ito ang mga taong nagsabing wala akong halaga. Ito ang mga taong nagtaboy sa akin sa gitna ng ulan. Ito ang mga taong nagpaluha sa akin gabi-gabi. Mara, pakiusap, umiiyak na sabi ng nanay ko. Biglang bumaba ang tingin nila. Wala na ang yabang. Wala na ang pangmamaliit. Wala na ang panlalait. Sa unang pagkakataon, nakita ko silang mahina. Tahimik akong huminga. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga salitang hindi nila inaasahan.
Tutulungan ko kayo. Nagulat silang lahat. Ano, bulalas ni Sheila. Tutulungan ko kayo. Pero hindi dahil karapat-dapat kayo. Natahimik ang silid. Tutulungan ko kayo dahil ayokong maging katulad ninyo. Tumulo ang luha ng nanay ko. Wala nang nakapagsalita. Ngunit naroon pa rin ang pinakamatinding twist. Habang inaayos namin ang mga dokumento, may natuklasan ang abogado. Lumabas sa mga lumang record na ako pala ay hindi nila tunay na anak. Isa akong pamangkin na iniwan sa kanila noong sanggol pa lamang ako matapos mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang malamig na pagtrato. Ang pagkakait ng pagmamahal. Ang pakiramdam na hindi ako kabilang. Napaiyak ang nanay ko. Patawad, sabi niya. Hindi namin dapat ipinasa sa iyo ang galit at sakit na naramdaman namin noon. Tahimik akong nakinig. Hindi na mababawi ang nakaraan. Pero maaari kong piliin ang magiging kinabukasan ko. At iyon ang ginawa ko. Hindi ko hinayaan na ang sakit ang magdikta sa buhay ko. Pinili kong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan.